Kamusta ang araw natin mga kaibigan ko? Isang aklat na naman ang ating ibubuod sa araw na ito. Ang Atomic Habits 2018 ay nag-aalok ng isang sinubukan at totoong pamamaraan para sa pagbuo ng malusog na mga gawi at pagsira sa masasamang gawi. Batay sa lohikal na pagsusuri at mga tunay na modelo, ipinapakita nito ang paraan na ang maliliit na pagbabago sa pag-ugali ay maaaring magdulot ng pagsasaayos ng mga bagong hilig at tulungan ka sa pagtupad ng malalaking bagay. Si James Clear, ang may akda, ay isang creator at business person na nakasentro sa mga propensidad at kanilang kakayahan na tumulong sa personal na paglago. Nagsusulat si Clear tungkol sa agham ng mga gawi at pag-uugali ng tao sa isang lingguhang newsletter na binabasa ng daan-daang libong tao. Nagkwento siya ng sarili niyang buhay at ang buhay ng mga nangungunang performer sa negosyo, palakasan, sining, at iba pang larangan. Anong positibong pagsasaayos sa iyong buhay ang gusto mong gawin? Baka gusto mong kumain ng mas mahusay. Baka gusto mong magbasa pa, matuto ng bagong wika, o maglaro ng klarinet ng maayos. Ang anumang bagay na maaaring magbago na gusto mong gawin, talagang gawin ang mga ito at sumunod sa mga ito ay talagang mahirap. Hindi mo na kailangang kumain ng higit pang salad dahil gusto mo lang. Kahit na sabihin mong magbabasa ka pa ng mga libro, hindi ibig sabihin na War and Peace ang panonoorin mo sa halip na Netflix. Sa anumang kaso, doon pumapasok ang mga propensidad. Ituturo ko sa iyo ang mga pangunahing ideya mula sa pinakamabentang Atomic Habits ni James Clear sa buod na ito. Matutuklasan natin, nang sama-sama, na ang malaking kaguluhan ay hindi kailangang maging susi sa paggawa ng malalaking pagbabago sa iyong buhay. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong paraan ng pag-ugali o muling suriin ang iyong sarili. Sa halip, maaari mong ilunsad ang maliliit na pagpapabuti sa iyong paraan ng pag-ugali na, kapag inulit ng walang katapusang oras, ay magiging mga propensidad na maaaring mag-udyok ng malalaking resulta. Ang unang pangunahing ideya ay na kahit na ang tila hindi gaanong kahalagahan, ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iyong buhay. Upang simulan ang mga bagay-bagay, naniniwala ako na dapat mong isipin ang isang eroplanong nagpaplanong lumipad mula sa Los Angeles. New York City ang destinasyon ng eroplano. Ipinasok ng piloto ang lahat ng tamang data sa PC ng eroplano, at ang eroplano ay umiiwas patungo sa tamang bearing. Gayunpaman, ngayon isipin na hindi sinasadyang binago ng piloto ang landas ng paglipad sa ilang sandali pagkatapos ng paglipad. Binabago lang niya ito ng 3.5 degrees, o ilang talampakan lang, na halos wala. Walang sinuman, hindi ang piloto o ang mga pasahero, ang nakakaalam ng bahagyang pagbabago ng ilong ng sasakyang panghimpapawid. Gayunpaman, kahit isang maliit na pagbabago ay magkakaroon ng malaking epekto sa paglalakbay sa buong Estados Unidos. Ang mga nalilitong pasahero at mas nalilitong piloto ay dadaong sa Washington, D.C., sa halip na New York City sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay. Kaya, bakit ko ito iniugnay sa iyo? Ito ay dahil hindi natin napapansin kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa ating buhay, tulad ng ginawa ng nalilitong piloto. Ang mga pagbabago ng 1 minutong magnitude ay may maliit na epekto kaagad. Kung sakaling malabo ka ngayon at tumakbo saglit, magiging kalawangin ka bukas. Hindi ka agad tataba kung kakain ka ng pizza na kasing laki ng pamilya para sa hapunan. Gayunpaman, ang aming mga pagpipilian ay nag-iipon sa makabuluhang mga resulta kung gagawin namin ang mga maliliit na pagkilos na ito araw-araw. Kung kumain ka ng pizza araw-araw sa loob ng 1 taon, malamang na tumaba ka ng husto. Patuloy na tumakbo ng 20 minuto, at sa huli, ay hindi ka mataba at mas fit, sa kabila ng katotohanang hindi mo makikita ang pagbabagong nagaganap. Malamang na alam mo na ang pangunahing takeaway mula dito. Ito ay kahit na ang maliliit na gawain, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong buhay, kahit na hindi mo ito mapapansin ka agad. Makikita mo lang ang mga kahihinatnan ng iyong mga propensidad sa madaling panahon. Ngayon, batid namin na maaaring nakakapagpapahina sa moral ang hindi makita ang mga resulta ng iyong mga pagsisikap.
Mahalagang subukang tumuon sa iyong kasalukuyang trajectory kaysa sa iyong mga kasalukuyang resulta kung ito ay nangyayari sa iyo at ikaw ay nasiraan ng loob dahil sa kakulangan ng agarang positibong pagbabago. Ipagpalagay na mayroon kang kaunting paggasta sa bangko. Gayunpaman, nag-ipon ka ng pera bawat buwan. Maliit pa rin ang iyong nest egg, kaya maaaring hindi masyadong maganda ang iyong kasalukuyang mga resulta. Gayunpaman, makatitiyak kang tama ang iyong direksyon. Mapapansin mo ang isang makabuluhang pagpapabuti sa loob ng ilang buwan o taon kung magpapatuloy ka sa direksyong ito. Tandaan na ginagawa mo ang mga tamang bagay at gumagalaw sa tamang direksyon kapag nasiraan ka ng loob dahil sa kawalan ng maliwanag na pag-unlad. Ngunit paano mo isi-set up ang iyong sarili para sa tagumpay? Kailangan mong bumuo ng mga gawain. Makikita natin kung paano ginawa ang mga ito sa susunod na buod. Ang pangalawang pangunahing ideya ay ang mga gawi ay natutunan, mga otomatikong pag-uugali. Hindi mo iniisip kung ano ang susunod na gagawin kapag pumasok ka sa isang madilim na silid, inabot mo ang switch ng ilaw ng katutubo. Ang ugali ay isang pag-uugali na ginawa mo ng maraming beses na natural na sa iyo ngayon na abutin ang switch ng ilaw. Mula sa pagsipilyo ng ating mga ngipin hanggang sa pagmamaneho ng kotse, ang mga pag-uugaling ito ang nangingibabaw sa ating buhay. Marami silang kapangyarihan. Gayunpaman, paano sila naka-frame? Si Edward Thorndike, isang psychologist, ay sinubukang sagutin ang tanong na ito noong ika-19 na siglo. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pag-impake ng ilang pusa sa isang itim na kahon. Ang tagal nilang tumakas ay na-time niya. Upang magsimula, kapag inilagay sa isang kahon, ang bawat pusa ay kumilos ng eksakto tulad ng iyong inaasahan. Galit itong naghanap ng daan palabas. Nagpaw ito at suminghot sa mga sulok, kumamot ito sa mga dingding. Sa kalaunan ay mahahanap ng pusa ang isang pinggana, kapag pinindot, ay magpapahintulot na magbukas ito ng pinto at makatakas. Pagkatapos nito, dinala ni Thorndike ang mga pusa na nagawang tumakas at muling isinagawa ang eksperimento, muli niyang ibinalot ang mga ito sa kahon. At saka, ano ang nahanap niya? Kinuha ng bawat pusa ang trick pagkatapos may lagay sa kahon ng maraming beses. Dumiretso ang mga pusa para sa pingga sa halip na kumamot sa loob ng 1 minuto o higit pa. Pagkatapos ng 20 o 30 na pagsisikap, ang karaniwang pusa ay maaaring makalayo sa loob lamang ng 6 na segundo. Sa kabuuan, ang pinakakaraniwang paraan ng pagtaka sa crate ay naging pare-pareho para sa mga pusa. Sa kanyang paglilitis, natagpuan ni Thorndike ang isang bagay na makabuluhan, ang mga pag-uugali na nagreresulta sa mga kasiyasyang resulta. Sa kasong ito, ang kalayaan, ay may posibilidad na maulit hanggang sa maging pangalawang kalikasan ang mga ito. Nakakuha kami ng ilang makabuluhang kaalaman tungkol sa mga propensidad sa mahabang panahon pagkatapos ng pagsubok ni Thorndike. Napagtanto namin ngayon na ang mga propensidad ay binubuo ng 4 na hindi mapag-aalinlangan ng mga bahagi. Nauuna ang trigger na kumilos, o cue. Ang paglalakad sa isang madilim na silid ay nagpapahiwatig sa iyo na maglaro ng isang aktibidad na magpapahintulot sa iyo na makakita. Pagkatapos, sa puntong iyon, darating ang isang pagnanasa para sa isang pagsasaayos ng estado para sa sitwasyong ito mula sa kadiliman hanggang sa liwanag. Pagkatapos, sa puntong iyon, darating ang isang reaksyon o aktibidad, pagpitik sa switch ng ilaw. Ang gantimpala ay ang huling hakbang sa proseso at ang layunin ng bawat ugali. Sa pagkakataong ito ay ang bahagyang pakiramdam ng kalmado at kaginhawaan na nagmumula sa pagtingin sa iyong paligid. Ang bawat propensity ay sumusunod sa isang katulad na cycle. Ikaw ba ay umiinom ng kape sa umaga? Ang paggising ay ang iyong senyales na naglalabas ng pagnanais na maging alerto. Ang iyong reaksyon ay i-drug ang iyong sarili at gumawa ng isang tasa ng Joe. Ang iyong premyo ay ganap na alerto at handa na harapin ang mundo. Okay, dahil naiisip mo kung paano gumagana ang mga propensidad, dapat nating tingnan kung paano mo mapapaunlad ang mga kapakipakinabang na gawain na maaaring ganap na baguhin ang iyong sarili upang mapabuti ang mga bagay. Pangunahing kaisipan 3. Ang pagbuo ng mga bagong propensidad ay nangangailangan ng malinaw na makita ang mga prompt at isang game plan.
Dahil dito, natuklasan natin kung paano nabubuo ang mga gawi. Balikan natin sandali. May apat na bahagi ang isang ugali, isang senyales, isang trigger na nagbibigay inspirasyon sa iyong kumilos, isang pagnanais na nais mong matupad, isang reaksyon, ang aktibidad ng aktwal na hilig, at isang gantimpala, ang pakiramdam ng tagumpay na nagmumula sa pagkumpleto ng ugali. Maaari mong simulang i-hack ang proseso ng paglikha ng mga bagong gawi kapag naunawaan mo na kung paano gumagana ang mga ito upang mapanatili mo ang mahusay at produktibong mga gawi. Sabihin nating gusto mong matutong tumugtog ng gitara kaagad. Nasa iyo ang iyong instrumento, alam mo kung paano tumugtog, ngunit hindi ka makakasabay sa iyong pagsasanay. Tuwing umaga, ipinapaalam mo sa iyong sarili na maglalaro ka mamaya, ngunit ang pagtatapos ng araw bago dumating ang mahabang panahon at hindi mo pa nakuha ang iyong gitara. Gayunpaman, ngayong alam mo na ang susi sa pagbuo ng propensity, maaari mo itong gamitin para sa iyong potensyal na benepisyo. Para sa sitwasyong ito, kailangan mong gawin ang prompt para mahirap makaligtaan ang iyong gitara. Iwanan ang iyong instrumento sa gitna ng iyong sala, sa buong view, sa halip na sa sulok ng iyong ekstrang silid o isang kabinet. Gawing maliwanag at hindi mapalampas ang iyong signal. Gagawin nitong mas simple na gawing ugali ang pagsasanay dahil sa iyong pagnanais na gawin ito. Makakatulong ang paglalagay ng iyong mga pahiwatig sa unahan at gitna sa iyong kapaligiran. Ngunit maaari mong gamitin ang mga intensyon sa pagpapatupad upang mas pinuhin pa ang iyong mga trigger. Kaya ano ang mga ito? Karamihan sa atin ay may posibilidad na maging masyadong malabo tungkol sa ating mga intensyon pagdating sa pagbuo ng malusog na mga gawi. Kakain ako ng mas mahusay o mag-aaral akong tumugtog ng gitara, ay karaniwang mga parirala. At ang magagawa lang natin ay umasa na maisakatuparan natin ito. Maaari tayong lumampas sa malabo na intensyon sa pamamagitan ng pagbuo ng intensyon sa pagpapatupad. Ang isang maigsi na plano ng aksyon ay ipinakita sa pamamagitan ng mga intensyon sa pagpapatupad, tinutulungan kanila sa pagtatakda kung kailan at saan mo kukumpletuhin ang propensidad na maaari mong mabuo. Okay, balikan natin ang ating guitar illustration. Sa halip na ipaalam sa iyong sarili na magsasanay ka ng gitara sa isang punto sa linggong ito, sabihin sa iyong sarili, sa Lunes, Miyerkules, at Biyernes, kapag nawala ang pag-iingat, ang pangunahing bagay na gagawin ko ay kunin ang aking gitara at magsanay para sa 60 minuto. Bukod pa rito, tandaan na ilagay ang iyong gitara sa gitna ng silid. Bibigyan mo ang iyong sarili ng isang malinaw na plano at isang malinaw na pahiwatig kapag gumawa ka ng intensyon sa pagpapatupad, at maaari kang mabigla sa kung gaano ito magiging mas madali upang bumuo ng isang positibong ugali. Itigil natin sandali ang ating investigasyon dito. Kaya't maaari kang nagmumuni-muni, ang lahat ng ito ay tila napakahusay, ngunit ito ba ay talagang gumagana? Maaari ko bang talagang baguhin ang aking kapaligiran upang mapadali ang pagbuo ng malusog na mga gawi? Hindi ba maganda sa papel? Pero sa totoo lang, upang tumugon sa pagtatanong, dapat nating tingnan ang ginawa ni Anne Thorndike, isang espesyalista na matatagpuan sa Boston, at kung sakaling pinag-iisipan mo, hindi siya konektado sa feline sweetheart, si Edward Thorndike. Ang issue na kinakaharap ng karamihan sa mga medikal na profesional ay isa na kinaharap ni Dr. Anne Thorndike. Gusto niyang tulungan ang kanyang mga pasyente sa pagbabago ng kanilang merienda at mga dieta. Ngunit alam din niya na maaaring mahirap gumawa ng malay na desisyon na kumain ng mas malusog. Ito ay nangangailangan ng 1 tonelada ng pagpapasya at disiplina, at hindi lahat tayo ay may malawak na supply ng determinasyon at disiplina. Bilang resulta, gumawa ng pagsubok si Anne Thorndike at ang kanyang mga katrabaho. Inayos niyang muli ang cafeteria ng ospital bilang bahagi ng eksperimento. Ang malambot na inumin sa mga refrigerator na malapit sa mga rehistro ng pagbebenta ay pinalitan ng sinala na tubig, at ang mga lalagyan ng sinala na tubig ay karaniwang inilalagay sa paligid ng cafeteria. Si Dr. Thorndike at ang grupo noon, sa puntong iyon, ay nanood upang masaksihan kung ano ang maaaring mangyari. At ano sa palagay mo ang nangyari? Bueno, ang mga benta ng soda ay bumaba ng 11% sa loob ng 3 buwan, habang ang mga benta ng tubig ay tumaas ng higit sa 25%.
Mahalaga sa pamamagitan ng paggawa ng higit pang mga senyas para sa mga individual na mag-hydrate. Si Dear Thorndike at ang kanyang grupo ay nagkaroon ng opsyon na makakuha ng mga individual na ituloy ang mas mahusay na desisyon. Sa ibang paraan, nagawa nilang tulungan ang mga individual sa pagbuo ng mas malusog na mga gawain nang hindi ipinag-uutos na gawin nila ito. May malinaw na katibayan na ang pagbabago ng iyong kapaligiran ay makakatulong sa iyong bumuo ng mas mabuting mga gawi. Pangunahing kaisipan 4. Ang mga tao ay inspirasyon ng pag-asa ng kabayaran, kaya ang paggawa ng mga propensidad na kaakit-akit ay tutulong sa iyo sa pagsunod sa mga ito. Nasa kalahati na tayo ng ating pagsisiyasat sa Atomic Habits sa puntong ito. Tiningnan namin kung gaano kalakas ang mga gawi, kung paano ginagawa ang mga ito, at kung paano makakatulong sa iyo ang mga pahiwatig ng ugali. Sa kasalukuyan, ngayon ang mainam na oras upang talakayin ang bahagi ng mga premyo ng propensity building. James Olds at Peter Milner, dalawang neuroscientist, ay nagsagawa ng isang eksperimento noong 1954 upang siyasatin ang neuroscience ng pagnanais. Gamit ang mga terminal, hinadlangan nila ang pagdating ng synapse dopamine sa ilang mga rodent. Ang mga kinalabasan ay hindi inaasahan, nawalan na lang ng ganang mabuhay ang mga guinea pig. Wala silang pagnanais na kumain, uminom, magparami, o gumawa ng anupaman. Wala silang dopamine. Namatay silang lahat sa gutom makalipas ang ilang araw. Isang bagay ang mahihinuha mula sa medyo nakakagambalang kwentong ito, ang dopamine ay isang pangunahing salik sa pagganyak. Inilalabas ang dopamine at maganda ang ating pakiramdam kapag gumagawa tayo ng mga bagay na makakatulong sa atin na mabuhay, tulad ng pagkain, pag-inom, o pakikipagtalik. Kami ay nag-udyok na isakatuparan ang kapaki-pakinabang na aksyon sa isang pare-parehong batayan sa pamamagitan ng pakiramdam ng kasiyahan. Malinaw sa ngayon. Ngunit ano ang koneksyon sa pagitan nito at pagbuo ng mga gawi? Hindi talaga namin kailangang makisali sa kasiyasyang aktibidad para maranasan ang pagmamadali ng dopamine. Ang dopamine ay inilabas sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa paggawa ng isang bagay na kasiyasya. Sa balangkas ng award ng isip, ang pagnanais ng isang bagay ay maihahambing sa pagkuha ng isang bagay. Ito ay magagamit sa ating kalamangan. Kapag nagsimula tayo ng bagong ugali, mas malamang na manatili tayo dito at talagang gagawin natin ito kung gagawin natin itong isang bagay na inaasahan natin. Gusto kong ipakilala sa iyo ang ideya ng pagsasama-sama ng mga tukso dito. Sa temptation bundling, iniugnay mo ang isang pag-uugali na itinuturing mong mahalaga, ngunit hindi kaakit-akit sa isang pag-uugali na sa tingin mo ay nakakaakit. Ito ang paraan kung saan maaari mong gamitin ang dopamine para sa iyong potensyal na benepisyo habang bumubuo ng isa pang propensity. Kunin halimbawa ang kwento ni Ronan Barney, isang Irish engineering student. Napagtanto ni Ronan na dapat siyang magsanay ng higit pa, ngunit hindi siya nasisiyahan sa pag-ehersisyo. Gayunpaman, gusto niyang manood ng Netflix. Sa makatuwid, nahack ni Ronan ang isang fitness bike. Sumulat siya ng ilang code na nagpapahintulot lamang sa Netflix na gumana kung siya ay nagbibisikleta sa isang tiyak na bilis pagkatapos ikonekta ang bike sa kanyang laptop. Binago niya ang isang hindi kanais-nais na aktibidad sa isang kasyasya sa pamamagitan ng pagkonekta ng ehersisyo sa isang pag-ugali kung saan siya ay natural na nakuha. Para mailapat ito sa sarili mong buhay, hindi mo kailangang mag-engineer ng Netflix o mag-ehersisyo na bike na komplikado. May mga masimpleng paraan para dito. Halimbawa, maaari kang gumawa ng pangako na magbasa lamang ng mga magazine habang nasa gym ka kung kailangan mong mag-ehersisyo, ngunit gusto mo pa ring makasabay sa pinakabagong alis na tsismis. O kung gusto mong manood ng sports, ngunit kailangang gumawa ng mga tawag sa pagbebenta, gumawa ng pangako sa iyong sarili na manood ng ESPN sa loob ng kalahating oras pagkatapos ng bawat prospect na makakausap mo. Maaari kang sabay-sabay na mag-surf sa isang alon ng dopamine at linangin ang mga positibong gawi kung hahanap ka lang ng paraan upang gawing kasiyasya ang mahalaga ngunit hindi kaakit-akit na mga gawain. Pangunahing ideya 5, kung gusto mong bumuo ng isang bagong ugali, gawin itong kasing simple hanggat maaari. Ang isang tiyak na paraan upang mapanatili ang isang ugali ay gawin itong kasiyasya.
Ang pagpapasimple nito ay isa pang paraan para ma-hack natin ang proseso ng pagbuo ng ugali. Ang ating buhay ay pinangungunahan ng mga simpleng aksyon. Tinitingnan namin ang online entertainment o chomp sa isang sako ng potato chips dahil sa katotohanan na ang mga ito ay mga simpleng aktibidad. Gayunpaman, ang paggawa ng 100 push-up o pag-aaral ng Mandarin ay nangangailangan ng maraming pagsisikap at parehong medyo mahirap. Hindi tayo naaakit sa matinding ehersisyo o pag-aaral ng wika sa ating bakanteng oras dahil dito. Sa pamamagitan ng paggawa ng aming mga mainam na paraan ng pag-uugali na kasing simple ng talagang inaasahan, mayroon kaming pinakahalatang pagkakataon na may kinalaman sa pagbabago ng mga ito sa isang pagkahilig. Ang mabuting balita ay magagawa natin ito sa iba't ibang paraan. Ang unang diskarte ay upang bawasan ang alitan. Ang ibig sabihin nito ay ang mga sumusunod. Si James Clear ay hindi kailanman nakapagpadala ng mga greeting card na may anumang tagumpay. Ang kanyang mas mahusay na kalahati, gayunpaman, ay hindi nakakaligtaan ng isang kaganapan upang magpadala ng isang card. Bilang karagdagan, mayroong isang malinaw na paliwanag para dito. Nag-ingat siya ng isang crate ng mga hello card sa bahay, presorted ayon sa kaganapan. Ang batang ito ng pagpaplano ay ginagawang mas tapat na magpadala ng pagbati o pakikiramay o kung ano pa man ang tawag. Kapag ang isang tao ay nagpakasal o nagsimula ng bagong trabaho, hindi na niya kailangang lumabas at bumili ng card na nagpapadali sa pagpapadala nito. Mayroong dalawang paraan na gumagana ang friction. Kung gusto mong putulin ang isang masamang ugali, maaari mong dagdagan ang alitan o bawasan ang alitan upang maging isang ugali ang isang mabuting pag-uugali. Sa makatuwid, i-unplug ang telebisyon at alisin ang mga baterya mula sa remote kung gusto mong gumugol ng mas kaunting oras sa harap nito. Makikilala nito ang sapat na pakikipag-ugnayan na may garantiyang maaari mong panoorin kapag talagang kailangan mo. Iyon ay alitan, kung gayon. Ang 2 minutong panuntunan ay ang pangalawang diskarte para gawing mas madaling mapanatili ang ugali sa paglipas ng panahon. Ang isang paraan upang gawin ang anumang bagong aktibidad na tila mapapamahalaan ay ang gawin ito. Ang ideya ay ang anumang pag-uugali ay maaaring mabawasan sa isang ugali na maaaring isagawa sa ilalim ng 2 minuto. Sa makatuwid, kung gusto mong magbasa pa, huwag magtakda ng lingguhang layunin sa pagbabasa ng isang libro. Sa halip, gawing isang gabi-gabi ang pagbabasa ng 2 pahina. O sa kabilang banda, kung kailangan mong tumakbo sa isang long-distance race, tumuon sa mahalagang paglalagay sa iyong mga bagay na patuloy na gumagana. Ang 2 minutong panuntunan ay isang paraan para sa pagbuo ng mga gawi na madaling makamit, maliliit na tagumpay na maaaring humantong sa mas malaki. Sa tuwing isusuot mo ang iyong running shoes, malamang nalalabas ka para tumakbo. Pagkatapos ng 2 pahina, malamang na hindi ka titigil sa pagbabasa. Ang una at pinakamahalagang hakbang sa paggawa ng aksyon ay simpleng pagsisimula. Pangunahing ideya 6, kung gusto mong baguhin ang iyong pag-ugali para sa mas mahusay, mahalagang gawin kaagad ang iyong mga gawi. Papalapit na ng papalapit ang wakas. Gayunpaman, bago tayo magtapos, talakayin natin ang huling tuntunin para sa pagpapabuti ng iyong buhay sa pamamagitan ng mga gawi. Ano pa, para magawa ito, gusto namin ng isang kwento. Sinasabi nito ang kwento ni Stephen Luby, isang matagumpay na mananaliksik sa pampublikong kalusugan. Sa pag-iisip noong 1970s, nagtatrabaho si Luby sa isang lugar ng Karachi, Pakistan, at mahusay sa kanyang partikular na trabaho. Siya ay makabuluhang nabawasan ang rate ng pagtatae sa mga lokal na bata ng 52%. Bukod pa rito, binawasan niya ang pagkalat ng mga impeksyon sa balat at pulmonya ng 35% at 48% ayon sa pagkakabanggit. Kaya, ano ang kanyang malilim na plano? Magandang sabon. Oo, tama yan, magandang sabon ang dahilan ng mga makabuluhang tagumpay ni Luby sa kalusugan ng publiko. Batid ni Luby na ang wastong kalinisan at paghuhugas ng kamay ay napakahalaga para mabawasan ang sakit. Naintindihan din ito ng mga taga roon. Hindi lang nila ginamit ang kanilang kaalaman.
Nang makipagtulungan si Luby sa Procter at Gamble para mamigay ng premium na sabon sa kapitbahayan ng libre, nagbago ang lahat. Ang paghuhugas ng kamay ay naging isang kasiyasyang aktibidad sa magdamag. Ang bagong sabon ay madaling gamitin at may magandang amoy. Sa sandaling ito ay naging kasiyasya, ang lahat ay nagsimulang maghugas ng kanilang mga kamay. Ang kwento ni Stephen Luby ay naglalarawan ng huli at pinakamahalagang tuntunin para sa pagbabago sa lipunan. Ang mga gawi ay dapat nakasiyasya. Maaaring mahirap mag-udyok ng mabuting pag-uugali. Ito ay dahil sa pag-unlad ng tao. Nakatira kami sa isang kapaligiran na kilala bilang isang kapaligirang naantala sa pagbabalik sa ngayon. Dumating ka sa lugar ng trabaho ngayon, gayunpaman ang pagbabalik, isang tseke, ay hindi dumarating sa natitirang bahagi ng buwan. Pumunta ka sa GYM sa umaga, ngunit ang iyong pagbabawas ng timbang ay hindi nangyayari kaagad. Nakalulungkot, ang aming mga isip ay sumulong upang umangkop sa isang mabilis na ibalik ang klima. Ang mga pangmatagalang kita, tulad ng pag-iipon para sa pagreretiro o pagsunod sa isang dieta, ay hindi mahalaga sa ating malayong mga ninuno. Nakatuon sila sa mga agarang issue tulad ng paghahanap ng matutuluyan, paghahanap ng pagkain, at pananatiling sapat na alerto upang maiwasan ang anumang mga tigre na may saber-tooth sa lugar. Ang pagbibigay diin sa mabilis na pagbabalik ay maaaring suportahan ang mga negatibong pattern ng pag-uugali. Ang paninigarilyo ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkasira ng selular sa mga baga sa loob ng 20 taon, ngunit, sa panahong iyon, pinapagaan nito ang iyong presyon at ang pagnanais para sa nikotina. Malamang na ang mga panandaliang epekto sa iyong kalusugan ng paninigarilyo ay hihigit sa pangmatagalang epekto. Ipinapahiwatig lamang nito na kailangan mong magsikap na iugnay ang ilang anyo ng agarang kasiyahan sa mga gawi na naantala ang pagbabalik. Gamit ang mga karanasan ng ilang taong kilala ng may akda, maipapaliwanag ko ito ng husto. Ang mag-asawang ito ay kailangang kumain sa labas, magluto ng higit pa, magpakabuti at magtabi ng pera. Ito ay mga pangmatagalang layunin. Nagbukas sila ng isang savings account na may pangalang Trip to Europe para bigyan ng kaunting tulong ang kanilang mga layunin na may agarang pagbabalik. Sa bawat oras na lumayo sila sa isang kapistahan, inilipat nila ang $50 sa record. Natanggap nila ang agarang kasiyahang kailangan nila upang mapanatili silang nasa tamang landas para sa pinakahuli, pangmatagalang gantimpala sa pamamagitan ng pagsaksi ng $50 na pumasok sa savings account na iyon. Pangunahing ideya 7, gumamit ng mga taga-subaybay at mga kontrata upang lumikha ng isang balangkas para mapanatili ang iyong mga gawi sa tamang landas. Okay, kaya ngayon alam na natin kung paano gumawa ng magagandang gawi. Gayunpaman, kahit na gawin nating kasiyasya at kasiyasya ang ating mga gawain, posibleng hindi tayo mananatili sa mga ito. Kaya sa huling pagkurap na ito, dapat nating siyasatin kung paano tayo makakasunod sa ating mga tapat na layunin. Ang pagsasagawa ng pagsubaybay sa ugali ay isang madaling paraan upang tumagal ang mga bagong gawi. Sa pamamagitan ng pagtatala ng kanilang mga gawain, maraming tao ang nakamit ang tagumpay sa buong kasaysayan. Si Benjamin Franklin ay isa sa mga pinakakilalang figura. Nag-iingat si Franklin ng isang notebook kung saan itinala niya ang kanyang pangako sa 13 personal na bertud simula sa edad na 20. Kasama sa mga bertud na ito ang mga layunin tulad ng hindi kailanman nakikisali sa walang ginagawa na pag-uusap at palaging kapakipakinabang. Sinusubaybayan ni Franklin ang kanyang pag-unlad sa bawat lugar bawat gabi. Maaari mong sundin ang halimbawa ni Franklin ng pagsubaybay sa iyong mga gawi sa pamamagitan ng pag-iingat ng isang simpleng talaarawan o kalendaryo at pagmamarka sa bawat araw na nananatili ka sa iyong mga napiling gawi. Ito ay gagana para sa iyo dahil ang pagsubaybay sa ugali ay isang kaakit-akit at kasiyasyang ugali sa sarili nito. Ang pag-asa at aktibidad ng pag-check off araw-araw ay mas mahusay na pakiramdam at mapapasigla ka. Ang susunod na bagay na dapat mong gawin ay lumikha ng isang kontrata ng ugali na may matinding parusa para sa paglabag nito kung hindi mo ito susundin. Ang negosyanteng nakabase sa Nashville na si Brian Harris ay sineseryoso ang kanyang nakagawiang kontrata. Sa isang kontrata na inendorso niya ng kanyang better half at ng kanyang fitness coach,
napagpasyahan niyang ibaba ang kanyang timbang sa 200 pounds. Nakilala niya ang mga tahasang propensidad na makakatulong sa pagkuha sa kanya doon. Kabilang dito ang pag-iingat ng mga talaan ng pang-araw-araw na pagkain at regular na pagtimbang ng kanyang sarili. Pagkatapos nito, nagpatupad siya ng mga parusa para sa hindi paggawa ng mga bagay na iyon. Sa pag-aakalang napabayaan niyang sundin ang pagpasok sa pagkain, kakailanganin niyang magbayad ng $100 sa kanyang coach. Magkakaroon siya ng $500 sa kanyang asawa kung hindi niya timbangin ang kanyang sarili. Umubra ang diskarte dahil takot siyang mawalan ng mukha sa harap ng 2 taong mahalaga sa kanya at hindi lang mawalan ng pera. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay mga hayop sa lipunan. Ang katotohanan lamang na ang iba ay nanonood sa atin ay maaaring maging isang malakas na motivator para sa tagumpay dahil pinapahalagahan natin ang kanilang mga opinyon. Kaya bakit hindi itakda ang iyong sarili ng isang propensity contract? Hindi alintana kung hindi ito kasing punto sa puntong gaya ni Brian Harris. Isipin ang taimtim na pangako sa iyong kasabwat, iyong pinakamalapit na kasama, o isa sa iyong mga kasamahan. Kung sakaling sumang-ayon ka sa isang grupo ng mga epekto para sa pagpapabaya sa pagtatapos, mas malaki ang pananagutan mong sumunod sa iyong mga propensidad. At gaya ng nakita na natin, ang pagtitiwala sa isang positibong ugali, gaano man ito kaliit, ay isang tiyak na paraan upang magtagumpay sa buhay. Sa konklusyon, ang buod ay natapos na. Napagtanto namin ito. Ang iyong buhay ay hindi magbabago sa isang gabi kung gagawa ka lamang ng kaunting pagbabago sa iyong pag-uugali. Gayunpaman, kung gagawin mo ang gawin na yon na ginagawa mo araw-araw, may potensyal itong magresulta sa mga makabuluhang pagbabago. Ang paggawa ng mga makabuluhang pagsulong o pagbabago ng bawat aspeto ng iyong buhay ay hindi lamang ang mga paraan upang baguhin ito. Sa halip, ito ay tungkol sa paglikha ng isang positibong gawain na, kapag pinagsama, ay nagbubunga ng mga kahangahangang resulta. Gayon din, baka gusto kong mag-iwan sa iyo ng isang huling rekomendasyon, magpakilala ng mga bagong gawi sa pamamagitan ng paggamit ng habit stacking. Maaari mong subukang mag-stack ng bagong ugali sa ibabaw ng dati kung gusto mong gumawa ng bago. Sabihin nating gusto mong magsimulang magnilay, ngunit wala kang sapat na oras. Subukang tumuon sa mga bagay na natural na dumarating sa iyo araw-araw, tulad ng paggawa ng kape sa umaga. Pagkatapos ay i-stack ang bagong propensity sa itaas. Bumuo sa momentum na natural na nagmumula sa isang nakagawiang mayroon ka na sa pamamagitan ng paggawa ng pangako sa pagmumuni-muni tuwing umaga pagkatapos mong maubos ang iyong kape. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please subscribe.